Malacanang is shrugging off latest impeachment complaints filed against President Marcos. Live mula sa Malacanang ang ating mobile journalist, Julie Baiza. Julie, kamusta naman ang naging panayam o ang press conference kanina? Nagbigay nga ng ilang update, Lourdes, si Palace Press Officer Claire Castro tungkol sa mga usapin at isa pa sa binigyang update yung lagay ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, maayos naman daw yung kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos na dumalo na sa isang meeting sa Malacanang kaninang umaga. Ipopost din daw sa social media, Lourdes, itong mga pictures and videos ng meeting para maipakita nga sa publiko na nasa maayos ng kondisyon si PBBM. Balik na raw kasi sa normal ang Pangulo. Pinabulaan na naman ng palasyo, Lourdes Denise, yung kumakalat ng mga impormasyon sa social media na ooperahan o kaya kakailanganin ng operasyon ng Pangulo kasunod nga nung pagkakaroon ng sakit na diverticulitis. Ang sabi ng palasyo kanina, fake news daw yan. Kung maaalala kasi natin nung lumutang yung report na na-hospital si Pangulong Bongbong Marcos last week, marami ng mga haka-haka na lumitaw kaakibat nito. Kaagad naman gang nilinaw ng palasyo at mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na walang dapat ipag-alala sa kanyang kalusugan at maayos naman at na-share nga yung kanyang naging sakit na diverticulitis. Lourdes Denise. Sigit muna ako ng isang mabilis bago magtanong si Denise. Okay, kahapon naglabas si Auntie Claire natin ng wag raw gawing biro-biruan ang kalusugan ng Pangulo. Pero inaano ko, so ang pinatatamaan ba niya ay yung hirit ni Ate Amy, Senadora Amy Marcos, na ang sabi lang naman ay wala kasi nag-aalaga sa kapatid ko. At yung mga nakapaligid sa kanya ay may kanya-kanyang mga interes. Pero baka may na-miss ba kaming part daw na nagbiro siya? Actually, hindi naman lang yung pagbibiro yung sinabi ni Yuse Claire doon sa kanyang statement. Ang sabi pa nga niya, wag nang haluan ng pamumulitika yung naging kondisyon ng Pangulo. And ang siguro yung sa seryosohin daw yung kondisyon and hindi na idawit sa ano pa mga usapin, lalo't mahirap nga raw yung magkasakit. Kanina kinakamusta, 'di ba, si Yuse kung may sinabi ba ang Pangulo kung talagang wala nang iniinda? I mean, I know Yuse Claire said na nasa meeting yung Pangulo, pero ano bang clarification dyan, Julie? Kung doon nga daw sa nararamdaman, masasabi nga balik na raw sa normal ang Pangulo. Pero kung meron nang iniinda daw na sakit, si PBBM nga lang daw nakakaalam kung masakit pa yung tiyan o kung ano man. Pero kung ang pagbabasihan naman natin yung schedule niya, ay balik nga sa normal at asahan na rin na magkakaroon na ng mga pagtitipon at mga public events na dadaluhan ng Pangulo. For context, kasi last week talagang simula nung, I think Thursday and Friday yung meron siyang hindi nadaluhan. Yung Friday yung sa Ilocos Norte kung saan si Congressman Sandro Marcos yung dumalo para sa kanya. Nung Thursday naman yung pagtitipon sana dito sa Palasyo, si E.S. Recto naman yung kumatawan sa Pangulo. Okay, Julie, meron na rin bang update dun sa corruption allegation nitong vlogger na si Vitali about the detention facility na parang he was able to bribe daw a guard for him to get a cellphone to document everything? Anong statement ng palasyo? Yes, Denise, kanina kinumpirma ni Castro na isang warden ang nagsumite ng courtesy resignation at 2 deputies ng Bureau of Immigration yung sinibak sa pwesto. Kasunod nga nung nasabi ni Vitali na nakapagpasok siya ng cellphone dahil sa pagbabribe nga sa jail guard. Ang sabi ni Castro kanina, patuloy daw yung investigasyon na ginagawa tungkol dito sa usapin at doon naman sa sinasabing issue ng korupsyon na ibubunyag daw ng Russian vlogger, iintayin daw yan ng pamahalaan, babantayan, titingnan pa rin daw kasi nga maaaring maging guide yan sa kinakasang investigasyon. Pero ang sabi niya, ano pa naman daw ba yung aasahan from this vlogger na sa simula pa lamang wala na nga daw ginagawa kundi manira. But still, dahil may ongoing investigation, tinitingnan pa rin nila kung ano yung mga inilalabas at sinasabi niya. May mensahe na nga rin yung palasyo sa mga kawani ng pamahalaan kung gusto pa rin daw nila na maging miyembro ng gobyerno, iwasang sumangkot sa usapin ng korupsyon. Pero Julie, do they plan to file cases? I mean, kapag napatunayan na nagsisinungaling itong si Vitali, do they plan to file a case against him as well as dun sa
nag-resign at dun sa, sabi nyo nga, nasibak sa pwesto? Depende pa raw yan sa magiging tulak Result. or magiging usad ng investigasyon. Tinanong nga siya kanina kung may habol pa ba yung bansa kasi nakalabas na Oo. naipa-deport na yung vlogger. Pero sa ngayon nga daw, depende pa rin. Titingnan pa kung ano yung magiging susunod na hakbang base sa magiging resulta ng investigasyon. But for now, yun lang muna, no. Hindi lang naman 3 na yung nawala sa pwesto, bali pang 6 na on top of the 3 na naunang puro BI employees din. Okay, nagkaroon ng kondenasyon o official condemnation ang Pangulo doon sa pananambang kay Sharif Aguac Mayor Ahmad Ampatuan. Pero anong mga direktiba ba ang binigay naman niya sa DILG at sa PNP? Patuloy nga daw natitiyakin ng DILG at ng PNP na maipagpapatuloy yung kaayusan, yung peace and order dyan sa bahagi nga ng Bangsamoro Region at ng Mindanao, kung saan nga mayroon mga pangyayari itong recently yung ambush. Ang sabi ni Yusek there, binabantayan naman daw ng palasyo at kinukunde na nga yung pananambang na nangyari. And yun lang yung nabanggit niya, no, na the DILG, pinuri na nga din daw ng DILG yung mabilis na pagkilos ng PNP at ng iba pang mga security forces doon sa lugar para mahuli yung mastermind. If I'm not mistaken, yung PNP naglabas na rin sila ng pahayag tungkol dyan na tutugisin nila yung mastermind sa likod nitong pangyayari at hindi daw hahayaan na magpatuloy pa at magkaroon ng panibagong pag-atake. Okay, yung issue sa West Philippine Sea, suporta para sa spokesperson na si Commodore J. Tariela. Ano ang sinabi naman? Dalawang bagay yung sinabi ng palasyo dito sa usapin ng West Philippine Sea. Una, patuloy pa rin yung suporta ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya at opisyal ng pamahalaan basta't nasa tama at naaayon daw sa batas yung kanilang mga ginagawa, sinasabi at yung kanilang advokasya. Pangalawa, tinitiyak pa rin daw ng Malacanang at ng Pangulo na hindi natin ibibigay alinmang bahagi ng teritoryo ng bansa or yung nauna ng pahayag ng Pangulo na hindi natin isusurrender kahit na an inch ng territory natin. Ayan, tandaan mo sabi ng ante natin, huwag magpakakomedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. At higit sa lahat, huwag maging plastic. May pinatamaan siya eh. Anyway, maraming salamat sa ating mobile journal, Julie Baiza. Thank you, Julie.